ko muli sa inyo. Kaya pag-usapan muna natin itong bagay na ito na talaga naman mga kababayan ay ipinagkakalandakan ng SMNI. Di ba nung una nga 5-6 daw ang namatay sa kanila. Pasensya na kayo sa nagamit nating picture pero hindi po ata yan yung tao na namatay. Okay? Sorry kung tinatawanan ko rin, kailangan ko yan kasi iwas copyright. Pangalawa mga kababayan ko, ngayon ay patutunayan natin sa inyo at sa mga manonood para maiwasan natin ang misleading na ginagawa ng SMNI. Nagsalita na po ang spokesperson ng PNP na si Jean Fajardo at sinabi po nito ang dahilan po ng pagkamatay doon sa Kingdom of the Devil. Ito po. Ano naman po yung sabi niyo sa aligasyon na yung mga kapulisan po natin yung mga nanakit po sa mga KOGC members? So, marami na pong lumalabas na misinformation, particularly sa isang network dyan. Ayoko na lang banggitin, but I'm sure alam niyo po kung saan po itong network po na ito. Bakit ayaw mo pang banggitin? SMNI. Ako nababanggit. Diba? SMNI yung sinasabi ni spokesperson Jean Fajardo. Mga kababayan, na nagkakalat po ng fake news. Alam niyo naman po kung sino po yung may-ere ng mga misinformation po. And I don't need to say, but parang wala naman po dito. Naturally, hindi yung pupunta dyan. Mahihiya yan eh, di ba? So mga kababayan ito sagot niya. Anyway po, to set the record straight po, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik at nakiusap na payagan na tayong lumabas. Claim kagad nila, 7 ang namatay, maraming sugatan, but until now, wala po silang napapakita na 7 o 8 bangkay, except for 1 po. Di ba mga kababayan? Sabi nila, 6, 5 ang namatay. Pero iisa lang pala. Napaka-hype nyo. Napaka-hype nyo SMNI. 5, 6. Anak ka ng tinapay, isa lang pala. Hindi naman po ito direktang resulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na namatay sa heart attack ay 4 na araw nang nakaposte doon sa mga watchtower. Grabe naman mga kababayan. Tapos pinagtatanggol nyo si Kibuloy, 4 na araw nakapwesto sa watchtower. Malamang walang kain. Pagod na pagod. Baka 24/7 naka-duty. Daig pa ang gwardya. Ako noon ang pinaka mahabang oras na nagwardya ko. Mga kababayan, 36 hours. Eto, 4 na araw nakaposte sa watchtower. Siyempre, paano pag umuulan? Tapos mainit? Mamamatay talaga to. Maaga tong kukunin ng demonyo. Diba? Hindi. Hype lang. Hype lang sinabi ko, Ma'am Smooth Jazz. Kasi di ko masabi yung hayop. Diba? Biruin nyo, 4 na araw, anak kayo ng tinapa. Wala kayong awa sa mga tao nyo. Tapos sasabihin ninyo, mga pulis ang dahilan. Mapaghanap kayo, mga hayop. Na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po nila at dinudokumento lang po natin lahat. Ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin. Wala pala kayo eh. Yan ang maganda sa ginawa ninyo na meron kayong mga body cam at head cam. Dahil kung wala kayo niyan, talo kayo dito. Gagawa ng kwento yung mga yan. Na nasaktan, lalo po kagabi, may putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang Lowe's Bridge, maraming pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. In fact, kung mapapansin niyo, hindi nanghuli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate yung tense situation kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayo. Nakita ko yun. Nakita nyo rin yun. Binabato sila ng monoblock.
Diba? Monoblock yun. Yan yung time na si Dada in-sprayan ng pepper spray. Sabi niya, tama na po! Tama na po! Hindi ko talaga makakalimutan yun. Sa laki ng katawan nito ni Dada. Biruin nyo mga kababayan, nung nawala na yung mga pulis, sabi niyang ganon, kakaratihin ko yung mga yun. Kung wala lang akong hawak na cellphone, kakaratihin ko yung mga... Hindi ka nga nakagante. Gasino man lang bitawan mo yung cellphone mo. Marami ka namang pera, sumasahod ka naman dyan, bayaran ka naman. Diba? Traidor daw, inisprayan siya habang nakatalikod. Buti nga. Tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan ninyon. Kung Oo. mapapansin ninyo, I'm sure alam niyo po yun, kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask. Tama. Para hindi po sila maapektuhan. Correct, Ang ginamit po correct. nila ay fire extinguisher po. Tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na tear gas, kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga muka at mata. Ay, ang galing talaga ng mga pakulo ng mga SMNI Ang galing ng kulo ng mga KOJC Tama nga naman, kung tear gas yun mga kababayan, bakit walang tumumba sa mga pulis? Kung tear gas yun, hindi ko naman nakita yung mga pulis na tawag dito, naka-gas mask. Wala. So bakit walang tumumba? Gagawa lang kayo ng script. Ano ba naman yan? Tawagin niyo si Robin Padilla. Tawagin niyo si Bato. Diba? Yan yung mga dakilang artista dyan. Sama nyo na si Philip Salvador. Oh. Ay wala pong katotohanan yon na galing po yun sa tear gas. In fact, yung mismong mga pulis natin na tinira ng Tama po, Sir Leo. Sayang, nakakutos sana tayo kay Dada. extinguisher, hindi po nagreklamo. Like we said, kung ang guidance po on the ground is not unless po na talagang serious yung magiging injury ng pulis natin, maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin, because as much as possible, we want to really de-escalate yung situation po doon sa loob at labas ng KOJC. Tama. Ma'am, how about po yung report na sinasaktan po ng mga KOJC members yung kanilang sarili, ma'am, para isisi po sa mga PNP personnel po? Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nila. Oy, ibang klase na talaga. Mga member ni Kibulok Bulok na bulok ang style Pero inyo sinusugatan yung sarili. Masabi lang na sila ay sinaktan. Anak ka ng tinapa. Manang-mana kayo sa pinagmanahan nyo Gawaing demonyo. So, napapagpakita at isisi sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are, para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan, at lahat po ng klaseng pagmumukha ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance, dahil yun po yung kabilin-bilinan ng ating GPNP. Yung Tama. Sabi ni Fire Rabbit, wait lang po Sabi ni Fire Rabbit, experience ko sa tear gas, masakit sa ilong at mata. May hilo ka at nanlalabo paningin mo. Pepper spray naman sa mata yan, sobrang hapdi, temporary kang hindi makakita. Actually, mga kababayan, ang inyong abang lingkod, nung kami po ay loko-loko pa nung third year, pag ang teacher namin ay nabubuisit kami, tanong nyo kay Mrs. Yung teacher namin noon, pag homeroom namin, di ba sabi ko sa inyo, nagmi-misgay kami after ng klase. Tapos, mga kababayan, may ginagawa pa kami dyan, yung mga teacher na ayaw namin, tinitirgas. Noong high school kami, yan yung way back 2002. 2002. Naawa din ako doon sa teacher namin, buntis pa naman. Tapos yung pepper spray na yan, remember ako po ay naging gwardya. 'Di ba? Lagi ako may pepper spray sa bewang. Gamit na gamit ko yung pepper spray na yan, lalo na pag may mga basagulero doon sa post ko, sa AOR ko, or sa 20 ko dati, talagang ginaganyan ko.
Oh, hindi na makaganti. Siyempre, mga kababayan, papaluin ko na lang basta. Oh, wala nang laban. 'Di ba? Sa mata talaga 'yan. Oh. Shoutout po Emma Porta, kay Mario at kay Ramsky Dax. Ang pagtitimpe ng ating mga kapulisan, pangatlong araw na po ito, walang tulog, walang halos sa ligo at pagkain yung mga pulis natin, limited ang movements, and yet na patuloy po silang tumutupad ng kanilang mga tungkulin at hopefully ay ongoing po yung negotiation ngayon dahil as we speak po, nakabalanda pa rin po yung fire trucks, yung boom truck, yung crane, pati yung mga wing van doon sa highway po. Wala pong nakakadaan dyan at gabi pa po tayo nakikipag-negotiate sa kanila. Grabe, no? Ginagawa ng ano. Sila yung nagharang talaga ng truck. Malalaking truck. Balita ko, galing daw kay Bongo yun eh, sabi nila. Di ba? Sabi ni Sir Leo Pilio ka rin pala kakaaba. Siyempre, mga kababayan, dumaan din tayo sa kahit papano kalokohan. Hindi naman mahirap yung bait-baitan. Ngayon na lang yan na nag-asawa tayo, pero siyempre, meron din tayong lihim na kapilyuhan. Hindi enjoy ang pagkabata kung hindi kayo naging pilyo. O sino magsasabi sa akin dyan, type 1, na hindi kayo naging pilyo sa buhay nyo. Diba? Hindi masaya ang pagkabata kung hindi kayo naging pilyo. Sa amin noon, ulan lang, masaya na kami. Habol ang jeep lang, masaya na kami. Iba pala ang hinahabol. Oh. Habol ang jeep, pero iba ang dinadakma. Ayoko na nga. Baka sumobra. Naalisin po doon para hindi po mahamper yung delivery ng service po at makadaan po yung mga tao po doon. And in fact, yung mismong boom truck nila, yung crane, yung malaking bola po doon. Wala, 2 daw si Sir Leo, tas smooth just with Rusty. Pangit naman ang pagkabata nyo. Nasa taas po yun ng mga CDM contingent natin na any movement at bumagsak po yun, may mamamatay na pulis po doon. So ganun po yung sitwasyon ngayon doon, but the situation remains manageable. Open po ang PNP sa negotiation, no less than the regional director, si General Torre, ang nakikipag-negotiate na alisin na nila yung mga nakabalandrang sasakyan po doon dahil base po doon sa permit na ibinigay po sa kanila, ang pinayagan po sa kanila ay magkakaroon po sila ng vigil at prayer rally at candle lighting doon po mismo sa loob ng KOJC. But what they did last night po ay bigla po sila nagkaroon ng lightning rally, kung ano-ano po nga Grabe, no, mga kababayan, no? Wala talaga sa hulog ito mga member ni Gibuloy. Kala ko ba mababait sila? Kala ko ba hindi sila palaaway? Akala ko ba, mga kababayan, anak sila ng demonyo eh. Di ba? Hindi pala sila anak ng Diyos eh. Anak talaga sila ng demonyo. Sabi ni Ma'am Lorelai, tagapagtanggol ako ng naapi sa school. Sino pa? Number 2 daw si Sir Leo kasi salbahe rin daw siya. Ako naging pilyo, aminado ko, laro namin noon, bahay-bahayan. Uy, Sir Tone ha? Bahay-bahayan, ano, gumagawa ng bata? Ikaw ang tatay tapos merong nanay? Kayo ha? tawag na ginawa, hinakaw yung mga sasakyan, at kaya hindi po nadadaanan po ngayon yung lugar po na yun at hindi po ang PNP. Eh si Ma'am Yoli Binuya, may update tayo dyan. Next natin dito. Ang totoong sinasabi po nila, ni-restrict po ng PNP yung pagpasok po ng mga tao sa Davao po. Hindi po totoo yun. Wala pong inilagay po na barricade or restriction ng PNP. Sa lugar po nila, sa parte po nila, naglagay po ng hakang po doon. Anong klaro ng PNP doon sa mga nagsasagawa ng rally? May plano ba tayong kasuhan sila or ano naman? Yes po sir, definitely. While sinabi ko nga po kanina, ongoing yung negotiation for the peaceful dispersal po itong mga naghakang po ng mga sasakyan, pati po yung mga tao dahil hindi na nga po nadadaanan itong highway. But after po, mabigyan po sila ng deadline to remove those vehicles na binalagbag po nila sa gitna ng daan at yung mga tao na naglagay po doon ay magkakaroon po tayo. We expect na they will be dispersed any moment in time po. At definitely po, meron po silang kakaharapin kaso po. Yon. Dapat ganon mga kababayan. Wag lang puro pa preskon. Kailangan meron tayong kasuhan para madala. O ito na mga kababayan. Sabi ni Malanag Marzonel B. Kasunobos GP